Totoo na ba ito? Legit na ba talaga ito? Hindi ba ito edited? Baka naman ito ang sinasabi nilang AI generated. Totoong tao ka ba? Admiral? Baka naman isa ka lang manika ng mambabarang manika life-size doll, mga kababayan, ay tago na lang natin sa pangalang Chakadal. Hindi ba kaya ito robot lang? Ay hindi, mga kababayan, na paso. Totoong tao, napaso. Nag-shot puno kasi, mga kababayan, ng tsokolate galing sa Davao City. Akala siguro whiskey. Tinoma, mga kababayan, na parang whiskey ang mainit na tsokolate. Ayun, napaso ang dila ni Admiral. Mainit ba? Matao. Mukhang totoong tao nga, mga kababayan. At nangyari daw yan kahapon. Di umano. Pero, subalit na tapwat, kumbinsido ang napakaraming tao, mga kababayan, na throwback lang daw ito. Dahil paulit-ulit daw ang damit niya, mga kababayan Mayroon na daw isang event, mga kababayan. Di umano, noong 2024 na ganyan din ang kanyang damit. Hindi ba naglalaba si Admiral? O baka ni-recycle lang? O ayun, mga kababayan, binigyan ng pulutan. Grabe. Pika-pika. Gayon pa man, isa lang ang nakakapagtaka, mga kababayan. Bakit sa lahat ng mga events na pinuntahan, di umano ni Madam Liza Araneta Marcos, ang lahat ng ito, mga kababayan, ay walang mainstream media? Bakit closed door event, mga kababayan? At wala talagang nag-i-interview sa kanya. Madam, anong masasabi mo sa nagsasabing nakulong ka raw sa Amerika? Nang sa gayon, magsagutin niya, mga kababayan, na hindi ito totoo. Ngayon lang ito. Today. Tapos, yung pala, mga kababayan, bukas pa pala iyan. Dahil ang bidyong kinunan ngayon, bukas pa ipapalabas. At lahat talaga ng mga bias media, mga kababayan, nagbalita na andito na talaga si Madam Liza. At eto na daw, mga kababayan, nagpunta. Pati na nga ang SM, mga kababayan, sinabing andito na talaga si Madam. At wala tayong pakihak kung nasaan ka man ngayon naroroon, Madam. Kung magpapa-unlock ka man ng interview o hindi. Pero dapat sana, mga kababayan, kumuha sila ng mga mainstream media na magbi-video rin sa kanila. Dahil kapag mahuhuli natin, mga kababayan, eto, base lang naman sa nababasa natin sa mga komento sa social media, reaksyon ng mga tao, kumbinsido sila, mga kababayan, na 2024 pa iyan. At kunwari lang, mga kababayan, kunwari lang, dahil dito, mga kababayan, wala tayong pruweba na hindi totoo yan. Pero kunwari lang na hindi ito totoo at throwback lang ito, mga kababayan, at sumakay ang mainstream media, sumakay itong pati ang SM Mall, mga kababayan, pati mga ahensya ng gobyerno, kunwari lang sumakay sa kasinungalingan, ay wala na talaga, wala na pag-asa atong ating bansa. Garapalan na tayo niloloko kung ganyan Pero naman kung totoo ito, and then nantotoo lang si Liza Araneta Marcos, mga kababayan, para siya ay pag-usapan. At parang napipipi na at hindi na nagsasalita. Lalong-lalo na tungkol sa issue niya, mas mabuti. Iwasan nyo kami. Ayaw naming marinig ang boses mo. At isa rin ito, mga kababayan, nagtataka rin ang mga tao dahil kinaumagahan daw, andun daw sa Bataan. And then biglang nagpunta dyan sa SM. One of those rare occasions where we are together. First Lady Luis Araneta Marcos. Andun, Ano yun siya, Naka-penguin attire, mga kababayan. Penguin attire ba yun? Zebra. Zebra. Pareho kasi ng color, mga kababayan, black and white. Zebra stripe Nanay Baby attire. is also here. To push the Kapampangan. Pero ang daming tao, mga kababayan, pero walang mainstream media. Lahat, mga kababayan, RTVM yan. Posible ba na matatago niya, mga kababayan, ng ganyang karaming nakakaalam if ever throwback ito? Ang dami naman sigurong kinuntsaba, pero ewan lang natin, Malamang, pero pwede. Pwede. Stage and together with the crowd. Together with the crowd. Ayun,
Bakit ganyan ang mga action, mga kababayan ni Admiral? Oh, parang, oh, ganyan. Nakita niyo yung interview niya, katunying. Ganyan talaga. Parang tumatalon-talon siya, mga kababayan, sa inuupuan. Eto, oh. With the crowd. Marcos Bangag. Hoy, sino ang gumawa ng kantang ito, mga kababayan? Mapapahamak tayo dito, ha? I-mute natin, ha? Marcos, the fierce lady. Fierce daw siya, mga kababayan. Katulad ni Fierce Brosman. The moves. Oh, wow, the moves. Oh. Sige, forward natin na mapapahamak tayo dito eh. Oh, panoorin muna natin ito si Roque, mga kababayan, ha. Hinahunting muli si Roque, mga kababayan. At mukhang patong-patong na kaso ang isasampa sa kanya, katulad na siguro ng inciting to sedition. Dahil si Pebbles, mga kababayan, yung kakampi nila dati na nagkunwari, na bumaliktad, mga kababayan, at andun na sa mga bangagan, na aminado na rin na dati rin gumagamit. Siya ang magsabi, ha, naglabas ng sworn statement, mga kababayan. Nasabi daw ni Roque, kaya daw niyang ipabagsak ang gobyerno. O, di ba? Inciting to sedition yan. Yan na naman ang itatanim kaso nila kay Roque, mga kababayan. At aside from that, sinabi nila na si Roque daw ang nasa likod ng Polvoron video. Cyber libel. Patong-patong na kaso kapag uuwi yan, mga kababayan. Kaya ko pong pibagsakin ng Marcos. Gagawin ko na po yan. Ginawa ko na po yan. Bakit? Dahil tayo po ngayon, kinaladkad niya. Ang sabi kasi ni Pebbles, mga kababayan, sinabi daw ni Roque, kayang-kaya kong bagsakin ang gobyerno. Yun ang sinabi niya sa hearing. Yan daw ang narinig niya. Sabi ni Roque, mga kababayan, kung kaya ko papabagsakin, matagal na kayong bumagsak. Oo nga, anong powers naman itong si Roque? Aside sa kanyang dance move, mga kababayan, wala na siyang ibang powers. Binuli nga niya ng Quadcom. Presidente pa kaya? Pababagsakin niya? Sa kuko ng gyera. Samantalang wala naman tayong interes para makipag-gyera sa kahit kaninong karatig bansa natin. Pinarariyan na yan. Nakatutok na po sa atin ang mga missiles ng China dahil pinayagan ni Marcos Jr. na itutok yung Typhoon missiles galing sa Pilipinas papunta. Sana nga lang, mga kababayan, na wag yang paliparin ng missiles na yan na nandito sa Pilipinas dahil kung baka gagayahin ng China ang estratehiya ng Amerika na once na mayroong missiles na papunta sa kanila, papunta pa lang, ha, kahit isa, 50 times ang ibabalik nila, mga kababayan, doon sa nagpaputok na bansa. Paano na yan? Ubos ang Pilipinas dyan. Nakikisaw-saw tayo sa gera na may gera. Ang China. Ito po yung same missiles na naging mitya kung bakit nagkaroon ng kamuntik ng magkaroon ng nuclear war. Kung ako po ay kaya kong pabagsakin ng gobyerno, ginawa ko na po yan. Dahil terrible na po ang nangyayaring panunupil sa kalayaan ng pananalita. Siminimulan po yan sa pagsasarado, pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. At ngayon, yung pananakot at pagpapakulong sa mga vloggers natin. No? At kahapon nga, 4 na namang vloggers ang pinakulong. No? Si Mark Lopez, si Sas, si Doc Loren Badoy. Nakalimutan ko kung sino pa yung isa. Si Ka Eric. Pero siyempre po, yan ay bukod pa doon sa mga pinuntit na nila, nakasama na po ako doon. Kung ako po ay may kapangyarihan mapagbagsak ang ating gobyerno, pinabagsak ko na po yan. Bakit? Dahil matindi na po ang korupsyon sa ating gobyerno. Nagmumula na po sa pinakaulo. Grabe, no? Pinakaulo hanggang sa kaduluduluhan, mga kababayan, dahil ang end dito, mga kababayan, ay sa mga barangay. Diba? Nabalitaan nyo naman, yung dapat ang ayuda, kinakaltasan. Sa baba. At siyempre, systemic. ang Kongreso, pugad na rin ng korupsyon. Pero ang pinakamalaking kurakot dyan, mga kababayan, yung talagang nasa taas. Nandyan po ang Tambaluslos na mayroong court records sa Delaware, Amerika na nagsasabi na tumanggap ng suhol ang Tambaluslos dyan sa isang party litigan tungkol sa isang casino. And yet, Tambaluslos speaker pa rin siya. So ano masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga kabalstugan na nangyayari sa ating bansa ngayon? Post your comments below.